Doon po sa ikalawa at katatlo pong status conference hearings, ma-expect po natin na tatalakayin pa po ano yung mga administratibong aspeto ng kaso. Isasagawa bukas ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang ikalawang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado ng mga biktima, tatalakayin ang ilan pang aspetong administratibo bago ang isasagawang formal na paglilitis sa Nobyembre ngayong taon. So hindi po ito yung merits ng case, mga administratibo po para po mapabilis po talaga ang preparasyon sa paglilitis po. Sa inilabas na kautusan ng Trial Chamber, kabilang sa mga tatalakayin sa conference ang deadline ng pagsusumite ng expert panel ng kanilang assessment kaugnay ng estado ng kalusugan ng dating Pangulo, pag-aproba sa mga protocol sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa haba ng trial brief ng prosekusyon at pagtatakda ng petsa para sa mga susunod na status conference pagkatapos ng judicial recess. Ayon sa Chamber, bagamat bukas sa publiko ang conference, maaari silang magdaos ng mga private session kung kinakailangan upang maiwasan ang paglalabas ng sensitibong impormasyon tungkol sa seguridad at proteksyon ng mga saksi. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, abogado ng mga biktima, walang epekto ang status conference sa itinakdang pagsisimula ng paglilitis sa November 30, 2026. Dagdag pa ni Andres, ang hamon lalo na sa prosekusyon ay ang deadline na itinakda ng korte na kailangang sundin. Kabilang na ang pinal na listahan ng mga testigo sa August 31, pero kampante silang kaya itong tuparin ng prosekusyon. In-expect din naman po namin to sa hanay po ng mga victims na gagawin po ng prosecution yung kanya pong obligasyon sa Rome Statute na patunayan po yung mga kumpirmadong mga sakdal. Pagkatapos ng ikalawang status conference bukas, magkakaroon pa ng pangatlo o panghuling conference sa July 14, 2026 bago ang formal na paglilitis. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.